Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission, alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw, aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw na usab sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon nga og oportunidad nga gihatag na usab niya kanato nga makahimo kita padayon sa ato nga buluhaton. Og niindi karon nga adlaw ang ako nga pagampo o handom nga unta ang Dios nagahatag kaninyong tanan, nagapaminaw karon sa radyo o sa ato mga Facebook friends. Nagahatag siya og maayong kahimtangan og maayong nga kondisyon diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Diha sa Dios atong itugyan atong buluhaton pinaagi sa pangamuyo. Gamahanan o dalay ko na mong Dios nga naa sa langit, nagapasalamat kami sa oportunidad nga imong gihatag na usab kanamo nga makahimo kami padayon sa pagpamalandong diha sa imong balaang mga pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon diha sa ilang mga panimalay, diha sa ilang mga radyo o sa tanan ng mga Facebook friends, mga kaigsuunan o mga kagalaan nga nagapaminaw karon. Hinaot pa nga ang imong balaang pulong mahimo kining magalihok diha sa kasing-kasing sa matag usa ug magamit o Dios padayon sa pagpangalagad kanimo. Kini gitugyan diha kanimo uban na pagpasalamat in Jesus name. Amen. Salamat kay makahimo kita padayon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Og this time maghisgot kita about preparation for the spiritual environment. Now of course, kung ikaw og ako og ang tanan nga mga kaanakan sa Dios mag-engage sa pagbuhat sa buluhaton, of course, naa gyud kay lugar, naa kay pagadal-an sa mga tao nga i-bless sa Ginoo. The time nga nag-share ka sa gospel, nag-share ka sa word of God, time nga di nagkinabuhi ka, insakto, diha tubangan sa Dios, adunay ma-bless, adunay ma-influence, o maga-desire usab sa pag-follow sa Ginoo, pagpangalagad sa Ginoo sama kanimo, o of course, mangita sila og lugar nga kapasilungan, o kana nagahisgot sa ato nga mga simbahan kung asa ikaw na bilong. Every now and then, nga na ay luwason o mapanalanginan sa pulong sa Ginoo or kaya sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Now, atong nakit-an o nasabtan, natun-an sa aming labay nato nga mapagtuon, mahitungod sa mga factors nga naga-apekto sa ato nga follow-up ministry within our church or even sa ato nga personal nga pagkinabuhi. Kay naay mga panahon nga naay mga kaigsuunan nga kalipay nila ang pag-share sa gospel, naay na nakasabot sa gospel o ila kining gina-follow up. Okay? So unsa ang mga factors nga makaapekto sa ato nga follow-up ministry within sa ato nga church? Adunay upat nga natun-an na nato. Our own relationship with the Lord, importante kini, makaapekto na sa ato nga pagka-active or sa pagka-inactive. Our willingness to make a commitment, usahay, makaapekto ka na. Of course, our willingness to concentrate our efforts and our willingness to go the duration. Okay? So, mao kana siya og ang ikalima, our willingness to teach and train ngadto sa uban. This time, magahisgot kita as a result or unsa ang dapat himuon ang usapod nga dapat andamon nato mao ang atong ginatawag spiritual
environment. Asa nimo sila dalon? Asa nimo sila in-nurture? Asa nimo sila i-follow up? Asa nimo sila connect? The moment na sila i-bless sa Ginoo sa iyang pulong. Of course, pareho ra gud na higala nga ang usa ka ginikanan or ang inahan, once nga manganak siya, giready niya kung asa niya ibutang o sa butanganan niya siyang anak after. No? So, asa niya dalon ang iyang anak, asa niya papuyon iyang anak, unsa ang pahigdaan niya siyang anak. Mao na siya ang putpasabot. And I believe this is also important nga atong i-consider kung asa nato dalon ang mga tao, ang mga gibless sa Ginoo, mga new believers kung tawagon. Asa nato pagadalon. Importante nga prepared pod ang environment. Kay nga naman, assuming you actively participating in soul winning, halimbawa ikaw karon nagakalipay ka sa pag-participate, pagbuhat ni ini, either ana mo yung ginatawag na church ministry concerning sa paghimo niini, or naga-disciple ka sa uban, or naga-follow up ka, nagahimo ka niini, assuming nga ikaw active o nag-enjoy niini nga buhat. We need to set the environment, the church people, to be fit or to be ready, for they are undeniably affect the new believer's spiritual growth, whether we like it or not. Usa kini sa factor nga dapat nato tutukan also. Kaya nga naman, daghan kaing mga aktibo, daghan kaing mga tao nga in love sa pag-share sa gospel o nag-engage na ini actively and nag-cooperate sa mga ministry diya sa iglesia, and undeniably also nga daagay mga taong nga mabless sa ilang kinabuhi or the way sila nagtudlo sa Word of God. Then the problem is ang church or ang environment diin pagadalon suppose ang mga naliwanagan, ang na-enlighten sa Word of God. Ang problema pag-abot dito na hinon mapandol og much more pa nga mugahi og tawag na to musamot o kadismaya ang usa ka new believer tungod sa possible nga environment kung dili sila mo fit or dili sila ready nga mo-adapt sa mga new believers, no? So atong tan-awon higala, usa kini sagad kini nagapanghitabo sa daghan nga mga kaiglesiyahanan, ha? So once nga maka-visit sila, once nga maka-join sila, mapandol lang sila magtan-aw sa mga nag-una, or shall we say sa mga gitawag nato nga mga karaan or mga nag-una nga mga Kristohanon nga sometimes careless sa ilang pagkinabuhi o tungod kanila na dismaya, na discourage o nawala diha sa Pangginoo ang mga new believers. Kay ang mga bag-ong magtotoo, mutuo kag sa dili igala, considered sila as babes in Christ. O kinahanglan sila amumahon, kinahanglan sila i-take care, kinahanglan sila bantayan sa dihang sila i-connect nimo sa church as spiritual, ginatawag na spiritual environment. Okay? So, usa kini nga atong tan-awon, i-consider kay dako kini og epekto. Tungod kay aduna siya role, no? The role of a spiritual environment for a new Christian. Na siya role nga gina-play. Mustuo kag sa dili igala, mao kini siya ang nagakitabo. No? Naibag-ong makristohanon pero mawala lang gihapon. Nga naman, ang spiritual environment, it plays a large part in his or in her spiritual growth. Dako kay siya influence, dako kay siya factor. Kay di gid naman kayan nga motan-aw ginang bag-ong magtotoo, motan-aw na sa nag-una. Mutuo tag sa dili ug ato ning dawaton og sa dili. Therefore kung naay igsuon diya sa pagtuo nga seems suppose matured na siya pero careless siya sa pagkinabuhi og wa siya nagpakialam sa uban,
nga dali rang mapandol, dali rang madiskurahi, mao nang hinungdan nga muhatag siya og dili maayong epekto ngadto sa nagtan-aw kaniya. Og ang usa ka lukewarm or cold church environment can be devastating to the growth of a new believer. Mao kani siya ang simbahan nga dili gani kabalo mo pansin, dili gani kabalo mo amomba, ay even gani ang mga karaan nga mga miyembro mubati pa ka og pagkadismaya. Niini nga ni ana nga klase nga mga kinayahan nga di mo raman lagoy nakit ang tao, no? Dili nakabalo naga-welcome, dili kabalo naga-abi-abi, dili kabalo mo bisan na lang compliment, no? So usa kini siya kabutang nga dapat natong tan-awon og consider kung kini naa ba diha sa ato nga simbahan. And kung wala kini, we need to develop it. Initiate. Nga kung naay mga baguhan, naay mga bagong magtutuo, o shall we say, mga babes in Christ, kinanglan sila i-take care properly. Okay? Not only that, it can hinder or hurt the efforts of the faithful few trying to nurture new Christians. Ang epekto ni ana, ang kung dili prepared, dili mo fit, dili ready ang spiritual environment na pagadalaan sa mga new believers, ang mahitabo ni ana muhatag lang siya o kasakit ni adtong nagahago, ni adtong nagapaningkamot nga maka inganyo or maka win og mga souls para sa Ginoo, og ato makita nga madismaya sila usab o magakaluya o dili na lang pod hinuon magahimo to the point nga mahimo na pod sila nga inactive, nga supposed to be active sila nga mga alagad sa Ginoo, mga Kristohanon nga nagaparticipate in follow-up ministry. Okay? So mao kana siya importante galang atong tan-awon. Ikaduha, effective follow-up may first require clean up. Okay? So, ang effective nga paghimo og follow-up ministry, either in the church or sa atong personal nga kinabuhi, naga-require siya og tinatawag panglimpyo, clean up, preparation. Working first with those who poor examples will only undermine future efforts. So kung imong tan-awon ni gala, kinahanglan nga trabahoon una ang mga dapat limpyuhan diya sa sulod o atimanon. It's because kung dili na siya pasagdan lang na siya, di na siya atimanon, mahitabo dako kay nag-epekto sa umaabot nga mga efforts nga himuon sa bisan unsang iglesia. Okay? Kaya nga naman, hatag man siya og damage once nga dili prepared ang atong area of spiritual nga ato nga pagdalaan, ato nga environment. Spending time and effort to ensure the local congregation will be a safe haven for new believers, new Christians. So, ato ng tan-awon, atong atimanon, atong tutukan, honest nga pagtan-aw. Okay? O mo exert kitang effort, atong ipreparar, i-assure na to, i-ensure na to, nga ang ato nga local congregation, mahimo gid siya nga safety nga padulngan or mahimo siyang refuge para sa mga new believers. Instead, nga mahimo nga threat ang ato nga iglesia. Okay? So, mao kana siya higala, usa kini siya ka butang nga kailangan ang sensitivity and seriousness and also humbleness, not only sa usa ka person, sa alagad sa Dios diya sa iglesia, but also
kinahanglanon siya diha sa tibuok nga simbahan nga mapreparado siya. Now, what are we going to do? Unsa man dapat himuon? Una, we need to pray seriously for your church to be spiritually healthy. Number one kini, kay kung ang ato nga church dili siya healthy spiritually, sigurado gyud nga number one, ang blessing sa Ginoo i-withhold niya. Secondly, wala gyud ma-bless. Kay pag i-withhold gani sa Ginoo ang blessing, ay sigurado na nga nobody can be blessed also. Therefore, we need to pray for our church seriously. Seryoso kita up to ampuan ang iglesia nga mahimo siyang usa ka prepared, fit, and ready spiritual environment for the new believers to come. Okay? Mao kana siya. Ikaduha, personally, be prepared, be cooperative, and be consistent in your participation. Ayaw nga ganagana lang, no? Dili man gud na siya dili man na siya nga kung ganahan ka mo participate ka, kung dili po gaganahan, dili na pud ka mag-participate, dili na siya mao. If you consider yourself o nag-desire ka sa imong kaugalingon nga tawagon or ilhon sa Dios as faithful servant, then you need to do preparation, no? You need to be prepared, you need to be cooperative, you need to be consistent, and you need to participate diha sa bulhaton. Okay? I do believe kung ang church spiritually healthy siya, ang Kristohanon also mo cooperate o maging consistent usab sila. Mura siya og makita na to nga natural siya nga epekto sa usa ka healthy or spiritual healthy church. Okay? Now, ikatulo, try to guard possible negative impact of the poor examples being set by others in a godly and healthy way. Kaya diha sa atong simbahan, di ginato malikay ang naay mga silusan, no? Naagi na siya. Nagay bisag nag-abot nag 20 anyos sa pagpangalagad, 30 anyos, 50 anyos sa pagpangalagad, magsilos pag naibag-ong Kristohanon, no? Naiba ningon ana. Honest to goodness, no? Mao kana siya ang ma-observe nato bisan asa nga mga kasimbahanan. Gusto sila nga sila'y hero, so gusto sila nga sila'y sikat, gusto sila nga sila ang ilhon. Pag dili sila maila, di po silang mag-participate. Pag dili silang leader, di po mo appeal. So, normal ka na siya. Therefore, ang alagad sa Diyos o even ang mga matured diya sa iglesia, kinahanglan mo participate. They need to try to guard possible negative impact of the poor examples being set by others in a godly and healthy way. Okay? So, kailangan ang tama nga pag tanaw ni ini nga maong sitwasyon, maamuma o mahimo kini. Mo na ginaingon nga dili gyud malikayan nga naa sa iglesia, regardless kung unsa ka maayo, unsa ka expert, unsa ka maalam, unsa ka gifted, ang alagad sa Ginoo nga ibutang diha sa iglesia, naa gid ni manggawas kini nga mga kinaiyahan as possible. Mao gid na siya dapat masabtan sa mga new believers also nga mauna siya ang sagad nga nagakahitabo in order nga di sila makuratan, ha? Sa dili ma-surprise nga mo resulta o discouragement. Mao kana siya. Now, ang ikaupat katapusan consider na to is that unsa dapat himon after? We need to enjoy how God works in lives. The only thing, kung gihimo na to, ang dapat natong himuon, sigurado nga ang Diyos naa siya himuon. Sigurado nga ang Diyos naa siya'y butang
nga i-perform nga makahatag og kalipay alang sa nagkinabuhi, alang sa nag-alagad sa Dios, usa ka seryoso matinud-anon nga pagpangalagad. The moment nga ang Dios magluwas og mga kalag, magpatubo og mga kalag, magpalig-on sa iglesia, muhatag siya og kalipay diha sa tanan nga nagmatinumanon, naging seryoso o nagmatinud-anon diha sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Ingon pa sa Acts chapter 9 verse 31. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Ghost were multiplying. Okay? So makita na to sa last part sa verse, ang word, they were multiplied. Unsa man ang rason nga gi-bless sila sa Ginoo, gi-multiply sila sa Ginoo, because they fear God, they trust God, and they obeyed God. Okay? Mao kada siya ato makita igala og nagakalig-on, nagakasulid ang iglesia og nagbless ang Ginoo, nagahatag ang Ginoo og panalangin. Og ato makita nga mao kini siya ang rason nga ang early church nga nag-una kanato, grabe ang ilahang nga growth, numerical, and even sa ilang kwalidad sa ilang pangalagad sa Ginoo. Di man gid siguro gyapon sila perfect, pero mas grabe ang ilang nga kainiton, mas grabe ang ilang nga impact nga nahatag sa ilang panahon during the time. Mao kana siya to makita. Not only that, in 3 John chapter 1 verse 4, makita nato, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So kung makita nato higala ang resulta kung paano ang Dios nagapamuhat. Number 1, paano siya nagluwas og mga tao. Number 2, paano siya nagpatubo kanila. Number 3, paano niya gipundar ang iyahang buluhaton, paano niya gisustain, paano niya unsa ang iyang ginahimo niini, makaambit kita, makatilaw kita sa kalipay nga gikan sa Ginoo, kalipay nga Diosnon. Dili kalipay nga kalibutanon, but kalipay nga Diosnon. Kanang ginatawag joy. Okay? So ingon si Apostle John, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Higala ang mga alagad sa Ginoo, ang matured nga mga believers, ang ilang nga ultimate joy, kalipay mao ang buluhaton sa Ginoo. Labi na kung paano ang Dios nagapanalangin sa iyang ministry sa iyang buluhaton. Mao na ang kalipay nga di mapalit og kwarta, di makambyuan og butang, kundili ang Diyos, siya lang ang pinakalabi o pinakalabaw diya sa atong mga kinabuhi. In 1 Corinthians chapter 16 verse 15, ingon si Apostle Pablo, I beseech you, brethren, ye know the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. No? Grabe ang term na gamit ni Apostle Pablo sa King James Version. Siya, have addicted themselves to the ministry of the saints. Na addict, no? So, dili tanan nga pagka-addict dautan. No? Ang pagka-addict sa daghang mga butang, dili maayo, pero ang pagka-addict diha sa buluhaton sa Ginoo, mao kana siyang butang nga ehemplo o kalipay sa Dios. Mao kana siyang klaseng kinabuhi nga gitagaan ang Dios og unang prioridad diha siyang kasing-kasing. Mo na ingon si Apostol Pablo, no? nga na-recognize niya ang pamilya ni Estepanas. Kay gano man,
Sila mao ang unang bunga sa lugar sa Achaia, pero ato makita nga sila matinud-anon, matutom sa pagpangalagad sa Ginoo, seryoso o dili latagaw sa ilang pagkinabuhi diya sa Ginoo. Higala, ang imo bang pagkinabuhi karon from the start up to this day, sa dihang nakakilala ka kay Kristo, sa dihang natugyan nimo, gicommit nimo imong kinabuhi kay Kristo, imo bang nagamit ang imong kinabuhi according sa kabubuton sa Dios? Ang Dios ba ang ginalipay nimo diya sa imong kinabuhi? Ang Dios ba ang gipahinungdan nimo sa tanan nimong ginahimo every now and then? I hope nga ang pulong sa Ginoo nagadasig, nag-remind ka nato sa pagkinabuhi alang sa kamayaan sa Ginoo. In doing our follow-up ministry, we need also to prepare the spiritual environment. Nag-start kini sa imong kinabuhi, gala. Prepared ka ba? Not only to do the follow-up ministry, to cooperate the follow-up ministry in your church. Are you ready? Are you prepared? What about yourself? Preparado ba pud ka nga kung naay mga new believers? Mo engage ka sa pag-amoma, pag-atiman, pag-taker? Ngadto kanila? Mutabang ka ba nga ma-follow up sila aron nga mag-grow usab sila? O later on, magamit usab diya sa pagbuhat sa bulaton sa Ginoo? Hinaot higala nga mao na ang kalipay sa imong kasing-kasing. Sama kay Estepanas, addicted themselves to the ministry of God. Hinaot nga ang Diyos nagapanalangin sa iyang pulong diha sa atong mga kasing-kasing. Magaampo kita. Amahan, salamat sa imong pulong. I-bless ka to sa matag usa nagapaminaw karon. This I pray in Jesus' name. Amen.